Net na pangkuha ng star at hammer! Alam niyo ba nung nakaraang bakasyon, sumama ako sa isang nature camping trip sa bundok. Sa isang log house kami tumuloy. Wow, ang saya naman. Nag-enjoy ka siguro, no? Oo naman, sa hapon namimingwit kami. No! Sa gabi naman, nag-bonfire kami. Napakaingay namin. Siyempre ba, lagi ako may song number. Song number? Oo, gusto niyo bang marinig? Naku, naalala ko, meron pa pala akong gagawin. Sige, ha? Oo. Ako rin, inuutosan ako ni Mami. Ako naman may piano lessons ngayon, eh. Akalain niyo yun, nagsabay-sabay pa tayo. Bumalik kayo rito! Ay! Kasi simula pa lang ng kwento ko, alis na kayo! Pero kasi kakanta ka pa. Makakaistorbo pa tayo sa mga kalapit bahay. Malaking problema yun. Anong sinabi niyo? Ang ibig ko sabihin, Sige na, ituloy mo na. O sige, pero makinig kayo ha. Hindi naman sa kanta ko umiikot ang kwento eh. Isang gabi, bigla akong nagising dahil kinakailangan kong magpunta sa banyo. Pero nasa labas yung banyo ng log house, kaya antok na antok akong lumabas ang bahay para magpunta ron. At alam nyo, nagulat ako sa nakita ko. Pagtingala ko, ang daming bituin sa langit, kumikislap sila lahat. Ang ganda nilang tignan. Sa buong buhay ko, noon lang ako nakakita ng ganong karaming bituin. At alam niyo ba, sa sobrang tuwa ko, muntik ko nang makalimutan ng dahilan kung bakit ako lumabas ang bahay. Grabe! Pasensya na, pero may gusto lang akong sabihin. Pangkaraniwan na sa akin, makakita na maraming bituin mula sa bintana ko. Tumigil ka! Wala pa sa kalahati ng mga nakita kong bituin yung mga natatanaw mo mula sa kwarto mo! Sobrang maliwanag na sa mga syudad, kaya hindi na halos mapapansin yung maliliit na bituin! Yung malalaki na lang ang nakikita kumikislap! Ibig sabihin, hindi ka ba nakakakita ng starry night? Naintindihan kita. Nung nagpunta kami sa Hawaii, hindi ko rin makakalimutan yung starry night experience ko ron. Ano sinabi mo? Imposible yung sinasabi mo! Mas marami rin sa bundok kaysa sa dagat kasi mas malapit yung sa langit! Sabi ko nga hindi na ako makikipagtalo. Sa iyong starry sky number 1, akin ang number 2. Tapos may libreng merienda sa bahay namin. Ayos ba? Yan ang gustong-gusto ko sa'yo, Sineo eh! Tayo na sa bahay nyo! Tara, alis na kami. Nakakaawa nga mga taong hindi nakakakita ng starry night eh! Hindi nila alam kung gaano kasarap pagmasdan ng nakikislapang Mabuti pa bituin! tayo. Nakakita na. Ang swerte natin, damulag. Nako, wala talaga starry night dito sa syudad, no? Yun nga ang sabi sa akin kanina ni Damulag. Ang sabi pa niya, nakakaawa raw ang mga taong hindi nakakita ng starry night. Sinabi niya yon? Oo, Doraemon. Kaya nga pakiramdam ko, kawawang-kawawa ako. Gusto kong makakita ng totoong starry night! Talaga naman. May magagawa ka ba, ha? Ang naisip ko, pupuntahan na lang sana natin yung mga lugar na pinuntahan ni Damulag at Suneo pero hindi ko naman alam kung saan yon. Alam ko na, may naisip ako. Ano naman yun? Gagawa tayo ng sarili nating starry night. Seryoso ka dyan? Aba, oo naman. At ang starry night natin ang magiging pinakamaganda sa lahat. Net na panghuli ng star at hammer! Tapos? O heto, hawakan mo ang hammer. Tara, manguha na tayo ng star! O yan, sige, paluin mo na malakas yung hollow block na yan. Bakit kailangan kong paluin? Basta. Sige. Stars! Nakuha mo yan ang paluin ko ng hammer ang hollow block? Oo, dahil yan sa impact ng pagpalo mo. Unti-unti nagiging bilog. Tayo na. Okay na to. Bumalik na tayo sa kwarto mo. Space adhesive! Subukan na natin. Isara na natin ang kortina. Wow, ang ganda! Naku, medyo masigit pala kung dito tayo gagawa ng starry night. Tama ka, Doraemon. Alam ko na, sa bakanting lote tayo gumawa ng starry night natin mamaya. Una, mag-ipon muna tayo ng maraming star. Ang aray! Marami na tayo na ipong stars. Tama na siguro yan.
Ang sabihin mo, pagod ka na. Ano? Hindi pa ako pagod! Hoy, delikado yan! Pasensya na. Saan mo pa sabi? Pero hindi ko na kaya. Huwag ka naman basta sumuko. Dapat makagawa tayo ng ganong kalalaking star. Nakikita mo ba yun, Nobita? Magpapahinga muna ako. Teka, hintayin mo ako! Pagod na ako. Nobita! Doraemon! Shizuka! Iniimbitahan ka namin panoorin ang sarili naming Starry Night. Talaga? Gaya nung ipinagyayabang sa atin ni Suneo at Damulag, kawawa raw ang hindi nakakita ng Starry Night, di ba? Oh. Kaya nga naisipan namin ni Doraemon na gumawa ng sariling Starry Night. Oh? Basta kapag dumilim na, pumunta ka na lang dun sa bakanting lote, makikita na mayabang na Damulag na yan. Tama. Ano? Sino mayabang, ha? Uminahon ka, Damulag! Mayabang pala, ha? Nandalaan ka pala kapag wala ako, ha? Ano? Nagkakamali ka. Kung gano'n, ano ba pinag-uusapan ninyo? Gusto mo ba talaga malaman? Sabihin mo na! Abay, talagang pinagalit mo ako at ang pangis nyo! Tama na yan! Ang pangis nyo! Kala mo, ha? First class star. Naku, hindi. Mas malaki pa to kaysa sa dati. Sige, huwag kang tumigil, Damulag. Ituloy mo lang yan. Pangis nyo! Ano? Siguro naman madadala ka na. Ikaw! Ano ginagawa mo? Ha? Ako? Wala. May nahabol lang akong paru-paro. Paru-paro ba ka mo? Nababalo ka na yata eh. Diyan na nga kayo. Ang asong tumatahol, sinabayan ng isang pusa. Nobita, okay ka lang? Okay. Siyempre hindi! Pero ayos lang yan. Marami naman ako nakuha first class star. Nakuha ko to habang binubugbog ka. Dapat siguro dagdagan pa to ng konti eh. Damulag, sinisira ka na naman ni Nobita! Tara na, bilis! Ano tayo? Hoy! Saan kayo pupunta? Bakanting lote, titignan niyo yung Starry Night. Marami raw nakikislapang bituin doon eh. Ano ka mo? Nagbibiro ka ba? Tingnan mo nga ang ulap-ulap ngayon eh. Basta ang alam ko, pinaghirapan daw yung gawin ni na Doraemon at Nobita. Nako, kailangan ipaalam ko to kay Damulag ngayon din ay. Ang ganda naman. Ngayon ako nakakita ng ganyan. Galing. Ang daming bituin. Kaya nga eh. Ayun, tingnan nyo sa bandaron. Nakikita nyo ba? Ayun ang swan. At sa bandang itaas naman nun, ay ang Koto. Ang pinakamaliwanag na star dyan ay ang Vega, ang sikat na Star Festival. Ang katabi niya naman ay ang Eagle. Dyan matatagpuan ang Altair Star. Ang ganda-ganda talaga. Ang sarap pagmasdan. Teka, bakit pa? Ano bakit? Ano kalokohan tong Starry Night mo? Akala mo siguro malalamangan mo kami, no? Paluin natin ang mga star para malagyan! Hayaan mo na sila, Nobita. Kailangan ko sila pigilan! Wag, pabayaan mo na lang sila. Bilis, umalis na tayo dito. Falling Star! Nawala na yung inilagay nating pandikit. Mukhang masakit yun Sigurado ako dyan. Naiipon kasi sa bawat store ang energy ng ginawa mong pagpalo sa hollow block kanina, Nobita. Tsaka kasama pa dyan yung energy ng paggugulpi sa akin ni Damulag.
Na naman. Hay nako, oo nga eh. Mukhang binato na naman ng lasing yung ilaw ng poste. Pambihira talaga sila. Wala na silang ginawa kundi mamerwisyo. Nakakainis na. Pangatlong beses nang nangyayari ito. Eh siguro, kailangan na natin itong i-report sa pulis. Ay, naku po. Ang sakit na na. 3 beses na nangyayari to ah. Salbahe talaga. Nangunguha na sila ng bunga na walang paalam, babaliin pa nilang sanga. Nakakainis. Hinintay ko pa namang maisoli ito para mahiram ko. Oh, teka. Libro yan sa library ah. Oo, tama ka. Sayang nga eh. Yung pang magandang bahagi ng kwento, yung pang wala. Sino naman kayang kumuha nun? Wala nang laman ng bookshelves ko! Si Mami talaga! Mami! Mami, yung mga comics ko! Ah, yung nando sa bookshelf mo? Wala na, itinapon ko na. Bakit yung po tinapon? Ay, nako. Pala ko pa naman basahin ulit yung last issue. Maganda pa naman yung mga nangyari doon. Masayang basahin ulit. Pero itinapon na ni Mami! Bakit umiiyak, Nobita? May sasabihin ako sa'yo, makinig ka sa akin! Okay, makikinig ako, pero bitiwan mo muna ako. Naiinis ako sa ibang tao na hindi marunong magpahalaga ng gamit ng iba. Sinira nila at ninakaw at tinapon pa. Nakakainis. Palibasa kasi hindi kanila kaya binabaliwala lang. Wow, ang ganda na sinasabi mo ngayon ah. Pero alam mo, tama ka, Nobita. Dati ang mga tao, pinahahalagahan lahat ng bagay. Kaya lang na umunlad ang mundo, natuto na silang magsayang ng maraming bagay. Nawala na sila ng pagpapahalaga. Yun ang gusto mo sabihin, hindi ba? Oo, tama ka. Naging problema na rin to noon, kaya nakaisip ang ilan na gumawa ng bagay na to. At yun ang ginamit nila. Ang Spirit Stick! Ano? Spirit Stick? Hoy, Doraemon! Paano ba ginagamit yan? Kapag winasiwas mo to sa mga bagay, magkakaroon sila ng espiritu. Ng espiritu? Tapos, ano nangyayari? Siyempre, kapag may espiritu na mga bagay, makakapagsalita na sila. Kapag hindi tama ang paggamit sa kanila, magrereklamo sila. Kaya maiiwasan na maling paggamit sa mga bagay. Mukhang masayang gamitin yan ah. Pwede pa hiram? Nobita, hindi mo naman siguro abusuin ang paggamit nito, hindi ba? Payag na ako! Sandali! Susubukan natin! Itinago ko rito yung iba kong mga comics eh. Iwas-iwas natin ang stick. Ano? Meron na ba silang spirito? Oo, meron na yan! Okay, subukan na natin kung effective to. Oh, ba't naman dyan? Alam kong ginagawa ko, tayo na! May natitira pa palang comic si Nobita. Kung inilabas niya lang sana to agad, naisabay ko ng itapon kasama ng iba. Ako hindi! Itatapan niya lang tayo! Tatapon tayo! Ami, mali po ang pagtatrato nyo sa comics ko. Maganda ito. Lalagyan ko ng spirito ang mga gamit ko rito. Sa loob ng kwarto. Ayan, ayan, magkaka-spirito kayo. Gusto kong magreklamo kayo kung mali ang pagtatrato sa inyo. Yan, sige, sige lang. Oy, teka, Nobita, sandali lang. Ayan, ayan. Spirito, spirito. Magkaroon kayo lahat ng spirito. Nobita, tama na. Ano ba? Hindi mo dapat abusuin ang paggamit niyan. Huwag ka mag-alala, okay lang to. Pati ang mga bagay sa labas, lalagyan ko rin ng spirito. Si Nobita talaga hindi marunong makinig. Yay! Woo! Ayos! Ang lahat ng bagay na nakikita ko kanina sa labas ng bahay. Gusto ko makita kung ano epekto nun sa tao. O sige na nga, panoorin natin ang nangyayari sa satellite TV. Ay, ubus na. Napakasama mo! Salbahin na lang! Mas malalang Ba? Ano yan? Gusto salito yun ako. Pumasok sa akin na yung batang sigan sa kabila! Huwag ka magkalatulong kung saan saan!
Mas mabuti, madisiplina ang mga tao. Mas maganda ang lugar natin ngayon. Ang sarap sa pakiramdam na nakagawa ko na mabuti. Matutulog na lang muna ako. Tapusin mo muna assignment mo! Nakakalimutan mo palagi gumawa ng assignment! Nahihiya na ako dahil lagi ako walang laman! Hoy, notebook ka lang! Ang yabang mo magsalita! Ipinato ako ni Nobita sa sa'yo! Ay! Bakit mo siya ginawang? Ang lupit mo, hindi mo dapat ginagawa yan! Hindi mo dapat ginagawa! Sobra ka! Napakalupit mo! Akala mo kung sino ka magaling, Nobita! Samantalang wala ka naman naman masyado ka lang! Magsitahimik kayo lahat! Mga bagay lang kayo, pero kung magreklamo kayo, akala nyo kung sino na kayo ah! Tumigil ka nga! Ang gamit naman talaga sa'yo ay para upuan, hindi ba? Kaya huwag kang magre-reklamo! Ang bigat kasi na malaki mong puwit eh! Hoy, malalaglag ng abo! Yung abo! Okay lang kayo, Daddy? Nobita, ano ba nangyayari sa bahay na ito? Bastos! Puro na lang alikabok ang pinahihigop mo sa akin. Ayoko na! Ibalik na nga natin sa dati. Kailangan natin patayin yung switch dun sa spirit stick. Akin na! Spirit stick? Naku, saan ko nga ba naiwan yun? Huwag ka magbibiro ng ganyan. Kung wala yun, hindi na natin may babalik sa dati ang lahat. Alam ko na, yung huli kong pinuntahan, yung bakanting lote. Halika na! Kailangan mahanap natin yun agad. Ano bang ginagawa mo? Bilisan mo na dyan! Hindi ko kasi maiyakbang pa ako. Hindi ako makakapayag na ibalik pa ninyo kami sa dati. Nakakainis naman. Sige na nga, ako na nga lang. Ba tayo mabuksan? Pasensya na, pero hindi ko papayagan tanggalin yung spirito namin. Talaga, Nobita, pati ba naman pinto? Kung ganun, wala na ibang paraan. Hoy! Hintayin mo ako! Kailangan mahanap ko kagad yung spirit stick. Saklolo, tulungan niyo kami! Oh. Tulong! Palagi na lang kayo nagsusunod sa pader, mga salbahe kayo! Sa susunod, lulunukin ko na kayo! Pangako, hindi na kami uulit! Kailangan ko na talaga magmadali. Nasaan na ba yung spirit stick na yun? Saan ba iniwan ni Nobita? Nakita ko na! Ano ba naman sapatos ito? Nobita, nakita ko na yung spirit stick! Doraemon! Ano nangyari sa'yo? Ba't puro putik ka? Ang bagal ko kasi makahakbang eh. Ayan, tignan mo tuloy ang nangyari sa akin. Bakit ako sinisisi mo? Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi ka ba naman naging masyado excited sa spirit stick na to at hindi mo nilagyan ng spirito ang lahat ng bagay, wala sana tayong problema. Huwag mo ipasa ang sisi sa akin. Oo na, kasalanan ko na. Huwag ka na magalit.